Hi guys! Ayan! So magandang araw po sa inyong lahat. So ito naman si Kindness guys. So diba, nakaupo na po guys. Ito yung gusto ko. So update ko lang po guys sa inyong yung mga tanim ko po guys. Ito po yung share ko po sa inyo ngayon. So kung mamaya-maya ilapit ko po ng konti ang aking camera guys. Ayan po, oh, nakikita niyo po. So medyo effective po siya. Pero although ngayon guys is mainit pa kasi sa Japan. So hindi ko siya talaga nalalabas. Yan, palagi lang siya sa loob. Tapos naka-aircon kami minsan. Pero okay naman siya. Yan. So, ibig sabihin, kahit malamig, medyo okay po siya. Alright? So, ito po yung mga update ko po ngayon sa aking bahay. Sa loob po kung saan nilagay ko po yung aking tanim na alugbati. Okay? So, ayan guys. Ito po yung malapitan na pinapakita ko po sa inyo ngayon. Ayan po yung kanyang progreso po. Okay? Ayan. So, medyo excited din si Kindness guys. Oh. So, kapag guys, galing ako sa work, tuwing umuwi ako, at paalis din po. Ayan. So, katulad po nito ngayon, paalis po tayo. Ayan. So, palagi ko siyang nakikita. Okay? Ayan guys. Oh. Wow! May alugbati sa loob ng bahay si Kindness, o diba? So, yun po yung aking mga update ngayon, guys. Alright, so labas na po tayo, guys. So, ayan guys, nakalabas na po tayo ngayon sa bahay. So, paalis po si Kindness, guys. May konting akong bibilhin, and then bibili rin po ng eyeglasses po para sa aking anak. So, kasi yung eyeglass kasi guys, need kasi palitan niya. Ayan, kasi minsan pag hindi mo pa siya mapapalitan guys, minsan sumasakit yung ulo niya, ganun po. So, yun po yung aking isa sa mga lakad ngayon. So, ngayon guys, medyo hirap po talaga si Kindness mag-vlog dahil ngayon po ay linggo. Kahapon po may pasok sa trabaho si Kindness. Ayan, so sobra talagang busy po guys. Ayan po, kung ano lang po talagang kaya kong ma-vlog sa mga oras na ito. At katulad po na ngayon, may lakad kami. So hindi na ako makaboilo sa pag-vlog kasi nga po yung oras medyo habol po tayo. So ito lang po yung mga update ko guys. Pinapakita ko po sa inyo after po ng bagyo. So very thankful po si Kindness. Ayan, salamat sa inyong mga dasal dahil hindi po talaga siya dito umabot sa amin. Ayan, so although yung ibang party po ng Japan talagang naano ng bagyo, pero ngayon okay naman, nakasurvive naman po. So kunting-kunti lang po talaga guys, aabot na talaga sa amin. Ang naranasan lang namin, malakas na hangin at mga kulog at ulan, pero hindi talaga yung grabe talaga, nakatulad na nangyari sa ibang party po ng Japan. Ayan, so maraming salamat po sa inyong mga dasal. At dahil dyan po, i-update ko rin po sa inyo ang aking tawag nito, ang aking pipino guys. Ayan, dahil hindi naman nga nakarating dito yung bagyo, so meron akong i-share ngayon sa inyo guys. Tuwa naman si Kindness ba? Kasi nga may matitikman na naman tayo na pipino. Diba? Excited ako guys. Ay Diyos ko, kahit palis ako guys, pero tuwang-tuwa ako kapag yung mga tanim ko ba medyo successful din tayo sa ating mga tanim. Okay? Alright guys, pakita ko lang po sa inyo saglit. So, ayan guys, bago po tayo makarating sa ating pipino, ayan po yung aking okra guys. Oh. Nakailang harvest na kami nito. Ayan, meron na naman. Diba, halos talaga araw-araw yung asawa ko naka-harvest po siya guys. So ganito lang ang tanim ni Kindness. Oh. Ayan, so maganda pala magtanim ng okra. Hindi siya masilan na itanim. Yan, talagang nagbubunga guys. Ayan po. And then yung pipino ko po guys na ito, hindi pa siya nagbunga. Pero yung isang pipino ko po, alright, ayan oh. Ayun guys, may bunga na siya. So, yung iba naman, ayun pakita ko sa inyo guys, so namumulaklak pa. O diba, makakaunan po si Kindness og pipino guys. Ayan, so ito yung update ko po ngayon na may bunga na po yung pipino ni Kindness. Ayan po. Tapos, ayun guys, although namatay yung aking mga pipino na tinanim dito, pero may iba din ako na nilagay. Aba, mukhang effective po. Yan guys. So, update ko po sa inyo kung ano po itong kapag nag-success ito, di ba? Okay? Ayan. Tuwang-tuwa si Kindness eh. So, ayan guys. Ito po yung ni Kindness. Update ko po sa inyo na may bunga na po yung ating pipino. Ayan, may bubuyog na naman guys. Yes, may bubuyog na naman.
may butterfly pa oh. Wow. So ayan guys, ito naman po yung ating pipino. Tuwang-tuwa po si Kindness dahil meron na naman po akong pwede na ma-harvest guys. Ayan. So medyo hindi pa siya masyadong kalakihan. So palang araw is update ko rin po sa inyo kapag i-harvest natin ito. Diba? So ito yung ano guys, kapag may tinanim talaga, tuwang-tuwa talaga ako guys. Kasi nga, pagkatulad po dito, pag alis ako ng bahay, ayan, palagi ko rin po yung sinishare sa inyo. Di ba? Makulit talaga si Kindness. Kasi alam mo yung kahit kunti na yung tinanim natin, pero sarap sa pakiramdam talaga guys kapag may makita tayo na may bunga na, ayan, so nabubuhayan tayo ng mga tanim, ayan po, ayan, hinahanap ko pa yung ayan, meron din pala dito sa baba. Okay, yan po guys, at alis na po tayo kasi yung oras po natin. Alright, so please po samahan niyo lang po ako ngayon sa aking kunting vlog lang po na ito sa araw na po na ito. Alright guys, at ngayon ay nakaalis na po tayo ng bahay at ngayon po ay pinapakita ko lang po sa inyo ang napakaganda po ngayon at napakaliwanag po na weather po ngayon sa Japan pagkatapos po ng bagyo. At higit sa lahat guys, ayan kung napansin nyo po may nakapila po dyan. Ayan po ay restaurant po ng mga ramen, alright? Kahit mainit po, maraming tumatangkilik pa rin sa store na yan, alright? Ayan po guys, at papunta po tayo guys. Ito po yung way na kung saan bibili po tayo ng bagong eyeglass po ng aking anak. So, dalawa po yung namin ngayon guys, option namin dahil bago pa po yung kanyang frame. So, kapag may nagustuhan siya doon na bagong frame, pwede rin po. Pero kapag wala siyang nagustuhan, plano namin, ang papalitan lang po is yung kanyang lens po ng kanyang eyeglass. Alright, yan po. At syempre, check na rin kung syempre nagbabago din po kasi yan guys yung kanyang taas po ng grado ng kanyang ginagamit na eyeglass po ngayon. Alright guys, at ito na po yung store na kung saan dito po talaga suki na po namin ito kung saan ang unang kuha po ng eyeglass ng aking anak. Ayan po. So, at sa loob guys, ayan, para makikita mo talaga guys, ang dami pong naka-display. Ayan. So, yan po guys, ay display lang po lamang. Kapag nandyan po kasi yan guys, yung iba't ibang sukat, depende kasi sa mukha natin, sa gusto natin na mga style o forma po ng eyeglass kaya, at saka iba't iba rin po ang mga brand. Ayan. So, dyan guys, sa store na to, marami ka pong pwedeng pagpipilian dyan na mga eyeglasses po. Okay? So, yan po guys, iba't iba ang kulay, iba't iba ang forma, at may mga branded, depende po. Ayan, so yung aking unika iya po guys ngayon is namimili po siya. Una po ang ginawa niya is namili muna kami ng mga frame para makapag-desisyon talaga kami. So halos nilibot po namin guys yung mga frame talaga. Mukhang wala pa talaga siyang magustuhan. Kahit si Kindness po, tinignan ko po ngayon ang kanilang mga bagong display. So, wala kaming nagustuhan guys. Mas gusto pa rin namin yung kanyang ginagamit po dati. Ayan. So, ito po, isi-share ko naman po sa inyo. Dito po guys, kapag dito po tayo mapagawa ng ating eyeglass, may mga, yung iba may free, yung iba naman may bayad po ang lagayan po ng ating eyeglasses. Alright? Yan po. So, meron namang kamahalan, meron din po mura. So, depende na rin po sa inyo. Ayan. So, yan po guys. Iba't iba ang kulay, iba't iba ang laki. And then, syempre, tinatry rin po. Kapag nakapili na po kasi tayo ng eyeglass, saka po tayo papipiliin dyan. Dahil nga po, depende rin po sa lagayan po ng ating eyeglass para akma po. Okay? So, yun guys, waiting muna kami dahil nga po, tapos na po kaming nakapag-desisyon na po kami. Ayan po, so, at nakapag-lista na rin po para ma-check yung kanyang mata. So, ayan po guys, dito po sa Japan, kailangan din po talaga na hindi lang makapalit ka po ng
lens po ng ating eyeglass or bibili ka po ng bagong eyeglass po dito. So, tinitignan din po nila guys kung yung grado po ng ating mata. Ayan, so makikita nila may para mga test po siya, and then palalakarin ka para makikita po talaga nila guys yung tama po na grado na ibigay po sa atin na eyeglass. Alright, so tapos na po kami dyan guys, at babalikan na lang po namin after 4 days. Ayan, makukuha na po namin ang kanyang bagong lens po ng kanyang eyeglass. So wala po siyang nagustuhan doon na bagong frame, kaya pinapalitan na lang po namin yung kanyang grades po ng kanyang eyeglass. Ayan, para hindi na po sasakit pa o wala kasi siyang masyadong maramdaman po sa kanyang mata. Alright, so syempre guys, sinulit ko na rin po guys ang lakad ko po ngayong linggong ito, ang pamamalengke. Ayan, so ito po yung buhay ni Kindness sa Japan guys. Hirap po talaga guys, kulang ako sa pahinga kapag may pasok po ako ng Sabado. Ayan, so since ngayon is linggo, namalengke na lang din po ako guys, at kahapon kasi pumasok po si Kindness sa trabaho. Ayan, so nasa loob na po tayo ng Valor. Ayan, so dito po talaga na mamalengke si Kindness guys, dahil ito din po yung maganda po kasi ang quality ng mga fruits nila dito. Yung mga tinda nila, binibenta nila guys, maganda po talaga yung kalidad ng kanilang mga produkto na binibenta dito, lalo na po yung mga prutas. Ayan, so na-amaze din ako guys, kasi pwede rin pong irigalo. Ayan, kung may mga gusto po tayong pagbigyan ng prutas, ayan, depende po. So marami ka pong pwedeng pagpipilian, depende po sa kasya ng inyong budget. Alright, yan po, kaya minsan may mga nakabox. At syempre guys, pamili rin po si Kindness ng orange po ito. Ayan. Tapos parang iniisip ko kasi parang sa Pilipinas kaya minsan nilagyan ko pa yan ng mga asin. At syempre guys, ito naman po ay ang apple. Alright, ayan po. So kung napansin niyo po guys, ang laki po ng mga apple dyan ngayon. Tapos ang dami pong laman sa isang plastic. Ayan, so hindi naman po namin mauubos yan guys, dahil nga po malaki na, at ang halos 7 piraso po ang laman yan. At napakamura po ng apple ngayon na binibenta dyan. Alright, ayan po. So tapos na po tayo guys, at syempre hindi ko po nakakalimutan guys, bumili po ako ng bulaklak para po sa aking altar, at babayaran ko na po yan guys ngayon. Nasa cashier na po tayo dahil may isa pa akong lakad. Ayan, so tapos na po tayo doon mismo sa Valor guys. May pupuntahan ako guys, bibili po tayo ng cake para po sa birthday ngayong araw na ito. Ayan guys, dahil nasa stoplight pa tayo, so birthday kasi ng aking sister-in-law ngayon. So wala din siyang time na kagabi hindi ako pumunta kasi sa bahay niya, kasi nga napagod na ako guys, nag-work ako. Actually kahapon dalawa ang birthday, yung brother-in-law ko and then yung pamangkin ko. So wala, hindi nakapunta si Kindness guys, kasi nga napagod ako sa trabaho. Yan, napahinga ako, kaya yun nga isa sa dahilan na hindi din ako nakapag-vlog guys. Ayan, hirap ako mag-vlog kapag may pasok po tayo ng Sabado. Alright, so yan lang po ang aking mga na-i-share po ngayon sa inyo na kung saan namalengke si Kindness, at kumuha kami ng bagong lens po ng camera, ng po guys, sa mata. Ayan, eyeglass po ng aking anak. Yan po, so need niya rin po kasi yun guys, para sa yung bagong update po ng kanyang grades ng kanyang mata, kasi nagda-driving na po siya, and then sa gabi po napaka-importante po kasi yun. Okay, so malapit na po tayo sa Chattery's Cake guys. So dito na tayo guys. Ang suki ni Kindness kapag hindi po tayo nakapag-order sa aking sisimiho, dito talaga napupunta si Kindness sa Chattery's. Okay, park muna tayo guys. So
ayan na yung cake ng aking sister-in-law. So, ayan guys, at nandito na po si Kindness sa bahay. And then, nakabili na rin po ako ng regalo ko po sa aking sisi na cake po. Ayan, so surprise siya guys. Yan, so, kasi lahat guys, halos sa pamilya namin ngayon, mga busy po, yung iba may basketball, ayan, kasi nga po linggo. So, walang time po talaga guys sa mga ano, yung iba din may mga lakad din, si Sisi din, may, galing din yun, may lakad din yun, kaya hindi niya rin alam na may binili ako para sa kanya na cake. Alright, so yung aking sister-in-law na guys, ayun po siya ay ano talaga sa akin, malapit talaga kay Kindness yun. Ayan. So, syempre guys, parang ano ko lang din sa kanya to. Parang surprise lang din po. Okay? So, sa nakaraang upload ko rin po guys, kung naalala nyo po, yung mga nagsubaybay sa akin noon, birthday niya rin po na ako rin yung kinuntsabo ng kanyang anak. So, nag-surprise din yung kanyang anak dumating po. Kasi magkalayo kasi yung pamilya niya yung anak niya nasa ibang lugar po dito sa Japan. So, malayo po guys, bihira lang nakakapunta dito dahil po busy nga talaga sa trabaho. Okay, so yan po guys, at ako muna ay magpapaalam sa inyong lahat. So, please po, abangan nyo lang po aking susunod na ma-upload na videos. At syempre, yung magluluto ako guys, kung ano ba yung pwede ko na parang dinner lang po din namin. Okay? So, please po, abangan nyo po guys ang aking susunod na ma-upload na videos po. And then, pasensya po talaga. Ito lang po ang aking makakaya po ngayon na ma-share sa inyo yung buhay-buhay ni Kindness sa Japan. Yan po yung, kumbaga, sinasama ko kayo guys sa aking mga pamalengke, kung ano yung mga ginagawa ko. At igit sa lahat guys, sinishare ko rin po pala lalo na po sa mga hindi pa po kumukuha ng lisensya po dito sa Japan. So, isa po yun na nagpalit po yung aking anak ng eyeglass niya po. So, pinalitan po yung kanyang lens po ng kanyang eyeglass. So, pwede rin pong bago ang kanyang eyeglass pero wala siyang nagustuhan doon. Okay? So, ang pinaginawa namin, yung lens lang ang bago, pati yung update ng grade. So, mas mura pa. Kasi nga, bago pa lang kasi yung eyeglass niya guys. Sayang din yung kanyang, yung frame niya mismo. Sayang. So, wala siyang nagustuhan doon. Yan po. So, nagpalit po siya. Yan po guys. Kasi nga, unang-una, nagda-driving siya guys sa gabi. Yan po, yung pinaka-importante. And then, sinabihan din po kasi siya guys. Kasi pagpasok niya po noon sa kanyang driver's license na driving school, ayan po, chinek po ang kanyang mata din doon sa loob. So, meron din po kasi taga-check doon kung alin po yung isang mata natin may diferensya. Yan, malalaman din po lahat. Kaya, ang ginawa sa kanya, advice po sa kanya guys, tuwing mag-drive po siya ng kanyang driving lesson po, kailangan gamit niya ang eyeglass. Kapag daw kasakaling nakalimutan niya po yung eyeglass niya, hindi po siya pwedeng mag-drive ng driving lesson. Yan, so hindi siya pwede guys. Yun po ang pinaka-importante kapag may mga sira na tayo sa mata. Yan po, at need natin na palaging dala, lalo na kapag magda-drive po tayo. Alright, so, ayan guys, at ako muna ay magpapaalam sa inyong lahat at maraming salamat po muli sa inyong mga suporta. Bye guys!